Tayong mga OFW, meron po tayong kasabihang OFW is not a lifetime job. And totoo po yan. Naniniwala po ko sa ganitong kasabihan. So, dapat maaga pa lang, kung bago ka pa lang bilang isang OFW, kahit anong trabaho mo dito, kailangan marunong ka mag-ipon. Kahit anong liit o laki na sahod mo, kung marunong ka mag-ipon, nakaka-uwi for good ka. Kasi marami po sa ating mga OFW o umuwi na walang ipon talaga. And relate po ako dyan. Lalo na kung tayo may mga malaki yung pamilya natin, marami tayong anak, di ba? Tapos sabay-sabay pa mag-high school, mag-college. So alam naman natin napakahirap buhay dyan sa Pilipinas, mahal ang bilihin. Kaya mahalaga po talaga na may ipon tayo dito sa habang tayo nasa abroad. Kahit maliit lang. Alam natin hindi sapat yung isang buwang sahod natin, 'di ba? Kung ibibigay natin lahat, kung ibibigay mo lahat, kulang pa nga din eh. Pero ito yung dahil dito, nakakalungkot. Kahit sabihin mo 100,000 buwan-buwan ang ibibigay mo, niwala kayo, ubos pa din yan. Lalo pag nasanay na yung mga anak mo, pamilya mo na ganun lagi yung halaga na binibigay mo. Kakapusin pa rin yan. Dadaing pa rin yan sila ng kulang. Diba? So, kung maganda trabaho mo, malaki ang sahod mo, dapat meron kang naitatabi. Kahit 1/4 man lang. Kung sahod mo, sabihin natin, 20,000 na lang para mas madali yung computation. Diba? O, sabihin natin, 1,500 real. Okay, kung nasa Saudi ka. Kahit man lang 200 real maitatabi mo sa sarili mo buwan-buwan. So, ibig sabihin sa 2 years mo, di ba? So, sa 20 months, magkano na yon? Sa 200, di ba? Magkano na yon? O, di ba? 200 real. O, sa 10, 2,000. O, di meron kang 4,000 real. Eh, may 2 months ka pa, sabihin natin. So, di ba? 4,400 real. Eh, compute mo yan sa peso, napakalaki na po yan. Sarili mo ng bulsa yon, di ba? O yung 1,300, di ba, ipadala mo sa pamilya mo. O, okay? Hindi kaya, siyempre, may personal needs ka, may personal na pangangailangan ka, di ba? O yung 200, kung kasabay ka, o 200 sa'yo, iwan sa'yo, o 100, di ba? Kung libre ka naman pagkain dyan sa bahay, di ba? Bilhin mo na lang yung mga personal things mo, o 200. O padala mo na lang yung 1,000 real. Eh malaki na yun, 15,000 na yun sa Pilipinas, mahigit. O 1,100 real. O nasa 11,000 na rin yun, 12,000. Nasa 15 na rin yan. Tama ba? Yan, malaki-laki na rin po yun. Diba? Kaya lang, pag may college ka, lalo na kung dalawa, mahirap talaga. So tipid-tipid lang talaga yung pamilya. So nasa pagtitipid, nasa pag-uusap yung pamilya. Kaya mahirap din mag-abroad kung solo parents ka, kung nag-iisa ka lang talaga. Okay lang kung dalawa kayo nagtatrabaho. Kahit yung asawa mo may trabaho sa Pilipinas habang binabantayan na yung mga anak nyo, kahit maliit sahod, kahit tricycle driver, kahit nag-jeep o kahit ano, di ba? Kung dalawa naman kayo sumasahod sa isang buwan ng 20,000 o 30,000, laking tulong yan. Diba? Mahirap talaga kahit sabihin mong 30,000 pa sahod mo, kung single ka naman, mahirap talaga yan, di ba? Sa pag-aaral. Pero realidad, di ba? Mas maganda may naiipon ka. Tipid lang talaga yung pamilya mo kasi pag nakauwi ka, makadalawang kontrata ka, let's say, hindi ka makauwi. Yeah. So mayroon kang negosyo, pwede mo mag-put up ka ng negosyo pag alam mong sapat na yung ipon mo, makapagpuhunan, kasama mo yung pamilya mo. Kaya lang, may worst na naman dyan na pag nagnegosyo ka naman dyan sa Pilipinas, hindi po ganun-ganun basta-basta rin. Daming kompetensya. Pero kung sanay ka naman at may experience ka naman talaga pagdating sa negosyo, why not, diba? Yun yung ginagawa ng iba, hindi na nakapag-for good. Sabi natin, nag 5 years na sila bilang abroad. So, yun, sapat na yan para makapag-ipon. Kung from the start pa lang, nakakapag-ipon ka na. So, may na-put up ka ng business kahit sari-sari store, diba? May bahay ka na, sabi natin may sarili bahay ka na, lupa, pwesto, hindi ka nagbabayad ng OPA monthly. So babayaran mo na lang yung mga bills na lang, di ba? Kasi ang mabigat yan, yung monthly bill, monthly na binabayarang bahay, yung OPA, yun ang mahirap. Pero yung mga bills natin, kuryente, normal lang yan, kasama yan sa pang-araw-araw natin. So yun yung payo ko sa mga kapwa ko ring OFW na mag-iipon. Kasi mahirap talaga na walang maipon na uuwi. Kasi
o umuwi ka, walang ipon, ikaw pa masisisi na bakit hindi ka man lang nakapag-ipon while nandito ka sa abroad. Yun yung reality mga idol. Kaya yun lang naman, simpleng tip lang naman, tamang kwentuhan lang naman tayo while busy ako sa paghatid, no? Naghatid ako sa gym, sa school, high school, ngayon college, hihintayin ko na lang. Kaya yun lang naman. Mga kapwa ko OFW, napakahirap buhay natin. Di ba? Kung tutuusin, umiiyak din tayo minsan sa gabi. Iniisip natin yung pamilya natin, anak natin, lalo na kung hindi naman kung hindi naman talaga sanay tayo iwanan yung anak, talagang nakakapanibago, di ba? Tapos ayun, nababalita lang natin mga kapwa nating OFW, nakahatulan dahil siguro malaking problema kaya uminit ang ulo, yun. So kailangan may pasyensya tayo, may pasyensya na baon, malaking pasyensya. Huwag natin daanin sa init ng ulo. Mahirap yun, baka mamaya kung saan pa mapunta. Ay sa yun lang mga idol, no? Ako palabas na yung aking alagang college. Sana nagkaroon kayo ng idea na mag-ipon tayo, mag-ipon kahit maliit na bagay lang. Mahirap, pero pag nasanay kayo guys, ako ang dami kong naipon mga barya, ganyan nung ako umuwi. Ngayon nagkunti-unti ako nag-iipon kasi ito yung sahod ko, barya, may mga barya-barya, ihagis ko yan, ihagis. So di ba? Pag pinagsama mo yan, malaki yan. Yung barya-barya lang, malaki po yung naiipon. Di ba? Tapos kada sahod, tabi ka ng 100 real. Yung kunwari wala lang, di mo malaman 2 years, 3 years, di mo alam, dami na pala yan, di ba? So yun lang, diskarte lang naman talaga kailangan eh. Okay? Yun lang, share this video. Ay, follow mo yung aking YouTube channel mga idol. Marami kong na-upload about sa mga OFW. God bless and bye-bye.